beloved Boss Mike Cervera. Nag-akusa, kaya kayo ang magpatunay. Hindi ito simpleng kasabihan, isa itong pundasyon ng hustisya. Sa bawat paratang, may kaakibat na responsibilidad, ang maglabas ng malinaw, sapat at lehitimong ebidensya. Sa issue ng Pulveron video scandal, tila ginawa na namang hukuman ng social media kung saan sina Harry Roque at ilang DDS vloggers ang nagsisilbing prosecutor, judge at executioner gamit ang mga edited na video, malisyosong captions at panghuhusga, kasama pa dito ang mga DDS troll farm na gumagatong sa comment section. Pero paano kung puro na lang akusa? Kailangan ba palaging patunayan ng inaakusahan ng kanyang sarili kung wala namang malinaw na ebidensya laban sa kanya? Hindi, dahil sa ilalim ng batas, mayroong tinatawag na presumption of innocence, ang prinsipyo na ang isang tao ay inosente hanggat hindi napapatunayan ang kabaligtaran. Hindi naman makatarungan na sa bawat chismis, sa bawat viral post, sa bawat AI video ay kailangang ipagtanggol ng isang tao ang sarili niya ng paulit-ulit habang ang mga nag-akusa ay natatawa habang tahimik sa ebidensya. Isipin nyo to, kung may nagsabing nagnakaw ka sa opisina, pero wala silang CCTV, testigo, o kahit anong pruweba, kailangan ba talagang ikaw ang magpaliwanag? Hindi, di ba? Sila dapat ang magpatunay. Correct. Sila dapat ang unang magpakita ng lehitimong ebidensya. Kung gagamitin nating normal ang ganitong kultura, madali na lang sirain ang pangalan ng kahit na sino. Correct. Sapat ng isang vlogger, isang kwento, at isang post. O isang halimbawa pa, kung may nagsabi sa buong barangay na may relasyon ka sa boss mo, pero wala silang mapakitang pruweba, Correct. ikaw na biktima ba ang dapat magpaliwanag sa lahat? Tama. Dapat ba ikaw ang mapahiya, masira at mawalan ng respeto? Tama. Habang ang nagkalat ng chismis ay tinatawag pang concerned citizen? O nagmamalasakit lang? Ganyan ang nangyayari ngayon. Hindi dapat tinatanggap ng lipunan ang ganitong sistema. Hindi dapat natin pinababayaan ang ganitong klase ng digital persecution. Correct. I-challenge natin ang mga nagpakalat ng walang basihang akusasyon. Correct. At kung nagpakalat man ng peking ebidensya, dun pa lang malalaman mo na ang intensyon. Yun ang manira ng reputasyon. Tama. Panahon na para manindigan. Hindi dapat palaging ang inosente ang nagdadala ng bigat ng Correct. paninira. Kung sila ang nag-akusa, sila ang dapat magpatunay. Tama. At kung wala silang sapat na ebidensya mapakita, manahimik na lang sila. Correct. Hustisya ang panawagan natin, Tama. hindi chismis. Tandaan nyo yan. Hustisya ang panawagan natin, hindi chismis. Galing ni Kuya, oh. Diba? Ganito sanang mga pananaw ang marinig natin sa mga DDS. Naku, baka mamaya nandoon na tayo. Kaso mga kababayan, hindi ho eh. Walang mga kukwenta-kwenta yung mga pinagsasabi. Di ba? Ano, mga kababayan, hindi po ba't parehas kami ng pananaw? Tulad ng paliwanag ko, sa amin nilibayan. Tingnan nyo mga kababayan himayin natin ng kapraso Parang pinaliwanag ko na to sa inyo pero mas magaling ito. Alam nyo naman ako. Ako'y marunong pumuri ng mga tao. Hindi ho ako yung laging tingin sa sarili, ako lang yung magaling. Hindi ho tamang pag-uugali yun. Na ang feeling natin, sa sarili natin, tayo lang lagi magaling. Parang sinibayan. Di ba? Kaya kailangan i-flex natin. Yung alin, mahuhusay at tingin nating magagaling. Tingnan nyo mga kababayan, ulitin ko, bigyan ko ng reaksyon to. Kayo ang nag-akusa, kaya kayo ang magpatunay. Hindi ito simpleng kasabihan, isa itong pundasyon ng hustisya. Pundasyon talaga ng hustisya. Kayo ang nag-akusa, kayo magpatunay. Yun din naman ang sabi ni Attorney Claire, di ba? Kung sino yung nag-aakusa, siya ang magpapatunay. Di ba? Ano, Kecho? Tama ba ako? Mahirap po. Ang tingin sa sarili, magaling. Naku, mga kababayan. Kung magaling ako, mas marami pang mas magaling sa akin. Ganun yun. Kaya kailangan maging humble tayo. Manatiling nakaapak ang mga talampakan natin sa lupa na ating pinanggalingan. Ganun. Maging humble.
Huwag masyadong mapagmataas. Sapagkat yung mga nagmamakataas mga kababayan, kadalasan napapahamak. Baka nga yung iba makulong pa eh. Oh, di ba, mga kababayan? Oh, tapos ano pa? Sa bawat paratang, may kaakibat na responsibilidad ang maglabas ng malinaw, sapat at lehitimong ebidensya. Correct. Sa issue ng Pulveron video scandal, tila ginawa na namang hukuman ng social media kung saan sina Harry Roque at ilang DDS vloggers ang Isama mo si Maharlika, Harry Roque, Maharlika at marami pang iba. Ginawa nilang hukuman ang social media. Di po ba, mga kababayan? Grabe. Ha? Ginawa nilang hukuman. At ito namang mga tatanga-tanga na mga tagasunod nila, abay mga kababayan, humusga! Grabe. O, tuloy. nagsisilbing prosecutor, judge at executioner gamit ang mga edited na video, malisyosong captions at panghuhusga, kasama pa dito ang mga DDS troll farm na gumagatong sa comment section. Pero Kasama ho yung mga ano, yung mga ano nila, mga taga-suporta nila, nanunulsul din, sulsul din sila eh. Ano po, mga kababayan? Tuloy. paano kung puro na lang akusa? Oh. Kailangan ba palaging patunayan ng inaakusahan ng kanyang sarili Oh. kung wala namang malinaw na ebidensya laban sa kanya? Correct. Yan na nga eh. Tulad kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Tignan ninyo. Aba, wala naman hong malinaw na ebidensya po sa ipinaparatang nila kay Pangulong Bongbong Marcos na siya ay adik, bangag, ganon. Ano po? Kung inyo naman pagbabasihan ho, yung klase ng kanyang pagtatrabaho, abay kung bangag si Pangulo, ano na tawag nyo kay Digunyo? Baliw na bangag. Ganun po ba? Nakita nyo naman ang pagtatrabaho ni Pangulo eh. Oh, napakaganda. Si Digong, wala naman nagawa. Ano tawag nyo kay Digong? Ano? Buang na bangag. Bala nga. Alintawang. Tama ba yun? Bala nga alintawang. Kaya tuloy. Hindi. Dahil sa ilalim ng batas, mayroong tinatawag na presumption of innocence. Yan. Ang prinsipyo na ang isang tao ay inosente hanggat hindi napapatunayan ang kabaliktaran. Correct. Hanggat hindi nyo napapatunayan yan. Mila Tomas, thank you naman. Opo tuloy. Hindi naman makatarungan na sa bawat chismis, sa bawat viral post, sa bawat AI video ay kailangang ipagtanggol ng isang tao ang sarili niya. Ng Correct. paulit-ulit habang ang mga nag-akusa ay natatawa habang tahimik sa ebidensya. Correct. Kita nyo, ginagago kayo. Mga DDS kayo sinasabihan ko rito, ginagago kayo. Habang pinagtatawanan kayo at ginagago kayo, dahil wala naman silang maibigay na ebidensya, abay, pinagtatawanan kayo. Sabi ni Maharlika, ang dami talagang uto-utong mga Pilipino. Ang dami talagang tatanga-tangang mga Pilipino. Sabi, ano yun? Yun, ano? Okay, ikaw. Sabi na ko, naka-live ako. Yun, mga kababayan, tuloy. Isipin nyo to, kung may nagsabing nagnakaw ka sa opisina, pero wala silang CCTV, testigo, o kahit anong pruweba, kailangan ba talagang ikaw ang magpaliwanag? Correct, di ba? Kailangan talaga ikaw magpaliwanag na, na inaakusan nila tapos wala silang ebidensya. Parang ganun din kay Pangulo yun. Oo. Di po ba? Ang hirap naman ng ganun. Wala kang ebidensya. Nagnakaw ka. Ano ebidensya? Nasaan? Ano ninakaw? Ninakaw mo yung alin? Saan? Lovely Dominguez, thank you naman. Ano yun? Ninakaw mo? Basta nagnakaw ka. Parang kay Pangulo eh. Basta bangag ka, basta adik ka. Ganun ho sila mga kababayan eh. Basta adik, basta bangag. Yun lang mga kababayan. Hindi po ba tawag dun sa paniniwalang ganun katangahan? Tuloy. Hindi, di ba? Sila dapat ang magpatunay. Sila dapat ang unang magpakita ng lehitimong ebidensya.
Kung gagamitin nating normal ang ganitong kultura, Oh. madali na lang sirain ang pangalan ng kahit na sino. Sapat na ang isang vlogger, isang kwento, at isang post. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Lagi ko 'tong sinasabi. Napakadali na lang ho manira at pwede na ho lahat siraan. Bakit ho? Kung ganyan lang, paratangan na lang tayo na magparatangan, sa tingin ninyo, mga kababayan, yung ba'y may magandang pupuntahan? Wala ho. Tulad nga ho ng mga nagpaparatang sa akin ng kung ano-ano eh. Pinatulan ko ba? Ay hindi ho. Hindi ko ho papatulan sa social media yung mga nagpaparatang sa akin ng kung ano-ano. Bakit ho? Dahil ho tayo ay matinong tao at may tamang pag-iisip, dadalin natin sa tamang venue. Doon natin patunayan kung totoo yung mga sinasabi nyo. Ganon, Kainaro, di ba? Tama ba, Kainaro? Yun eh. Nakita nyo ba na nagpapatol ako sa mga nagpaparatang sa atin? Hindi ho. Bakit? Hindi ho ako naniniwala na masusolusyonan dito yon. Hindi korte ang social media. Mayroon ho tayong korte na dapat doon talaga. Di ba? Doon magkakaalaman yan. Kung tama ka, di okay. Kung mali ka, di panagutan mo lahat yung sinabi mo. Di ba? Yun ang sinasabi ni Kainaro. Oo. Tuloy. O isang halimbawa pa, Ah. kung may nagsabi sa buong barangay na may relasyon ka sa boss mo, pero wala silang mapakitang pruweba, ikaw na biktima ba ang dapat magpaliwanag sa lahat? Yung iba nga may nagsabi nga sa akin may karelasyon daw akong pokpok Kita nyo, mga kababayan, may nagsabi nun, may karelasyon daw akong pokpok Nung hiningan ko ng patunay, wala naman maibigay pero mga kababayan, dahil social media ito, yung ibang mga tatanga-tanga at bobo, akala totoo. Di po ba? Anong dapat natin gawin? Dapat linisin natin. Tandaan nyo, hindi matutumbasan para sa aking prinsipyo. Galing sa mentor ko. Ito, hindi matutumbasan ng napakaraming pera ang reputasyon. Diba? Magkaubusan na lang ng pera, basta malinis mo yung pangalan mo, okay na. Ganun yun. Naku, mga kababayan ko. Tuloy. Dapat ba ikaw ang mapahiya, masira at mawalan ng respeto? Habang ang nagkalat ng chismis ay tinatawag pang concerned citizen? Kita nyo? Maraming gumawa nun. Concerned citizen patawag. Ito. Rapstar TV. Paratang ko kay Boss Mike Babaero, aminado! Ganun agad. Kung totoo naman, bakit ko naman itatangge? Maamin na kagad ako, Rapstar. Tuloy. O nagmamalasakit lang? Ganyan ang nangyayari ngayon. Hindi dapat tinatanggap ng lipunan ang ganitong sistema. Yun, ewan ko nga. Bakit tinatanggap nila yung ganyang sistema? Diba, Sally Patience? Bakit kaya? Bakit nyo ba tinatanggap yung ganyang sistema? Porque sinabi lang ni ganito, naniniwala na kayo agad Di po ba? Kailangan may sapat na ebidensya. Ganon. Tuloy. Hindi dapat natin pinababayaan ang ganitong klase ng digital persecution. Correct. I-challenge na Yan, digital persecution. Pine-persecute nyo na yung mga taong, mga tulad ni Pangulong Bongbong Marcos na pinaparatangan at ako. Grabe kayo. Kung ano-ano na nasabi nyo. Diba? Tao lang si Pangulong Bongbong Marcos at tao lang din ho ako. Pasensya na, tao lang. Yung iba bakla pa.
Pasensya na, tao lang. Yung iba, bakla pa. Kayo talaga. Tuloy. natin ang mga nagpakalat ng walang basihang akusasyon. Correct. At kung nagpakalat man ng peking ebidensya, dun pa lang malalaman mo na ang intensyon. Yun ang manira ng reputasyon. Yun. Yung manira ho ng reputasyon. Alam nyo po ba, sabi ng mentor ko, alam mo, Mike, di baling maubos ang pera, basta manatili ang magandang reputasyon. Diba? Diba? Aloy. Panahon na para manindigan. Hindi dapat palaging ang inosente ang nagdadala ng bigat ng paninira. Kung sila ang nag-akusa, sila ang dapat magpatunay. At kung wala silang sapat Tama. Kung kayo ang nag-akusa, kayo dapat ang magpatunay. Iyon naman yung sinasabi. Catherine Galpo, oo nga. Aminado na nga ako. Ano ba? Mamaya, mambababae ako. Tuloy. na ebidensyang mapakita, manahimik na lang sila. Hustisya ang panawagan natin, hindi chismis. Tandaan nyo yan. Yan! Hustisya! Hindi puro chismis na walang wala man lang ebidensya. Hindi yung marami mga kababayan, marami kasi yung mga tao, napakaraming mga tao na kapag pinakitaan mo ng ebidensya, itinatanggi pa nila. Di po ba, mga kababayan? Maraming ganun eh. Pakitaan mo ng ebidensya. Itatanggi ho nila. Itatanggi at itatanggi at itatanggi hanggang sa kaduluduluhan na ma-corner sila. Pero ang ending, aaminin din pala. Tama? Di ba? Kaya mahirap ng dakdak lang ng dakdak, itong mga DDS ng dakdak kayo ng dakdak. Tapos kayo, pag pinakataan ng ebidensya, di ba? Tanggi kayo ng tanggi. Tapos, bandang dulo, biglang, oo nga, totoo yan. Tapos, hindi pa aaminin, mga kababayan. Hindi pa aaminin yung katotohanan. Inamin na totoo yung ebidensya, pero hindi pa rin aaminin kung ano yung totoo doon. Di ba? Lilikuin pa nila. Putik na yun, umamin na nga kayo eh. Umamin na nga kayo, hindi nyo pa nilubos-lubos. Kaya yung ibang mga tao, nagagalit sa inyo. Imbis na patawarin kayo, hindi kayo pinapatawad. Our beloved Boss Mike Cervera.